Welcome to Kuya J Tambayan, Pinoy Love Stories. Hindi ko lubos maisip, Kuya Jack, ang nangyari sa amin ni Kuya at Papa. Kahit alam na nila ang tunay kong pagkatao, ay tanggap nila. Lumipas ang isang taon, Kuya Jack, ay medyo wala nang nangyari sa amin. Hindi sa nahihiya ako dahil siguro natauhan ako. Patuloy ako sa pag-aaral. Ganoon rin si Kuya. Biyernes noon, alas 7 ng gabi, nadatnan ko si Papa na nag-iihaw ng bangus sa labas ng bahay namin. Galing pa ako ng paaralan ng mga panahong iyon. Ba't ginabi ka ata ngayon, anak? Tanong ni Papa. Kasi dumaan muna ako ng computer shop pa. Sabi ko sabay mano sa kanya. Ganon ba? O sige, kumain ka na. Tirahan mo na lang ang kuya mo ng ulam. Sabi niya. Pa, ano po bang meron? Tanong ko. Hindi kasi bibisita ngayon ng ninong Alan mo. Kaya, ayun, magiinuman daw. Ika niya. Nako, matagal-tagal rin hindi ko nakikita ang ninong. Sagot ko. Si Ninong Allen ay kasama ni Papa noon sa trabaho. Noong nasa abroad pa ito. Kwento niya noon ay nagkakilala lang sila. Papalabas pa lang ng bansa. Sakto naman sa kabilang bayan lang si Ninong. Medyo malapit lang dito sa amin. Lumipas ang ilang minuto, Kuya Jack, ay may pumaradang sasakyan sa harapan ng bahay. Dumating na si Ninong Allen. Kaya naman, lumabas ako para kumustahin ito. Oy Alden, ang laki mo na. Parang kailan lang nung ikaw ay inaakay ko. Sabi niya. Masarap po kayo, Ninong? Tanong ko sabay mano sa kamay niya. Ito, ganun pa rin. Gwapo at macho pa rin. Sabi niya, sabay tawa. Totoo naman, Kuya Jack. Talaga namang may itsura ang Ninong. Para sa akin ay wala pa rin kupas ito. Matangkad, maputi at higit sa lahat, ang isang dimple niya na nagpapa-attract sa kanya. Kahit naman sigurong walang dimple si Ninong ay attractive pa rin ito dahil sa maporsilyana niyang kutis. Masayang nagiinuman ng dalawa sa labas. Kita ko ang saya na nadama ni Papa dahil sa medyo matagal-tagal ring hindi sila nagkita ng kumpare niya. Sa pagkakaalam ko, may 3 anak ang Ninong na puro lalaki. At nasa ibang bansa na ang mga ito, habang ang asawa naman ito ay nagtuturo sa isang universidad. Makalipas ang 2 oras, Kuya Jack, ay malapit nang maubos ang isang kaha ng pulang kabayo. Grabe, parang uhaw na uhaw ang dalawa. Sa bagay, medyo matagal na rin hindi nakapag-inom si Papa. Alas 9 na ng gabi noong dumating ang kuya kasama si Carl, kaibigan niya. Pero saglit lang ang dalawa. Umalis kaagad ito. Palalim na ang gabi. Patuloy pa rin ang inuman nila ni Papa sa labas. Pagkatapos kong magawa ang mga aralin ko, ay lumabas ako para magpaalam na kina Papa at Ninong. Baka kasi may iutos pa ang mga ito. Pa, ayos lang po ba kayo dito? Oo, nak. May iutos pa ba kayo? Tanong ko kay Papa. Alden. Ito, isang baso lang. Ang palasing na sabi ni Ninong. Naku, Ninong. Hindi pa po ako sanay sa mga ganyan. Paliwanag ko. Isa lang, para namang masubukan mo man lang ang tamis at bagsik ng kabayo. Sabi niya. Kinuha ko ang inabot niyang isang basong inumin.
Pagsimot ko pa lang nito ay parang masusuka na ako kaya direkta ko na itong ininom. Oh, ayan naman pala eh. Sige po Ninong, aakyat na po ako. Pa, matutulog na po ako. Paalam ko sa kanila. Tuluyan na nga akong pumasok sa bahay. Dahil sa hindi ko nagustuhan ng amoy ng ininom nila, ay nag-toothbrush muna ako. Pagkatapos ay umakyat na sa taas. Makalipas ng ilang oras, Kuya Jack, ay naudlot ang pagtulog ko nung may narinig akong ingay ng sasakyan. Kaya dumungaw ako sa bintana para tingnan ito. Pagdungaw ko ay nakita ko si Ninong na pumasok sa sasakyan niya. Uuwi na siguro si Ninong. Ilang sandali pa ay nagulat na lang ako nang ipinarada niya ang sasakyan niya katabi sa sasakyan namin. Inayos lang pala ni Ninong ang pag-park ng sasakyan niya. Hindi ko alam kung bakit. Maayos naman ang pag-park ng sasakyan niya kanina. Nakadungaw pa rin ako sa bintana ng mga sandaling iyon. Kita ko na unti-unti nang dinala ni Papa ang mga upuan patungo sa loob ng bahay. Lasing na siguro ang mga ito, sabi sa sarili. Para kasing matutumba na si Papa mula sa pagkatayo. Tinulungan na rin siya ni Ninong sa pagbubuhat ng mga gamit nila papasok sa loob ng bahay. Ilang sandali pa ay bumuhos ang malakas na ulan. Kaya naman pala lumipat ang dalawa sa loob. Bumalik ako sa kama para matulog ulit. Pilit kong ipinikit ang mga mata ko pero hindi ako makatulog. Hindi ako makatulog dahil sa ingay ng bubong. Makalipas ang 30 minuto ay di pa rin ako nakatulog kaya naman naisipan kong bumaba muna para tulungan sina Papa. Pagbaba ko ay nagtaka na lang ako dahil ang dilim sa sala. Tanging ilaw ang nasa labas lang ang nakabukas. Bumaba ako para tingnan sina Papa. Pagbaba ko ay walang tao sa sala. Binuksan ko ang bintana sa sala para tingnan sa labas pero wala pa rin sila doon. Di naman umuwi si Ninong kasi nasa labas pa ang sasakyan niya. Nagtaka ako ng mga sandaling iyon, Kuya Jack. Dahan-dahan kong tinungo ang kwarto ni Papa para tingnan doon. Walang pinto ang kwarto ni Papa. Tanging kortina lang ang nilagay rito. Dahan-dahan kong binuksan ang kortina nito at laking gulat ko na lang, Kuya Jack, dahil sa nakita ko. Nakita ko si Ninong na nakapatong kay Papa sa taas ng kama. Kitang-kita ko ang paghalik ni Ninong kay Papa. Kinabahan ako sa nakita ko, Kuya Jack, dahil doon ay muli kong sinara ang kortina sa kwarto ni Papa. Paano nangyari yun? Hindi ako nakapaniwala sa nakita ko, Kuya Jack. Napabuntong hininga na lang ako. Muli kong binuksan ang kortina at dahan-dahang sinilip sa loob nito. Kita ko pa rin si Ninong na nakapatong kay Papa. Hindi ko man kita ang eksaktong ginagawa nila dahil nakatalikod dito sa akin. Pero malamang sa malamang ay naglaplapan ito dahil sa mahinang ungol. Hindi ko alam kung sino ang umuungol. Grabe, naglaplapan si Ninong at Papa. Hindi ko inaasahan na mangyari ito sa magkumpare. Ilang sandali pa ay patuloy ang mainit nilang laplapan. Nagpalit ng pwesto ang mga ito. Bumaibabaw si Papa habang nakapatong ito kay Ninong at muling naglaplapan. Kitang-kita ko kung paano ipinasok ni Papa ang dila sa bibig ni Ninong at siya namang sip-sip nito. Habang pinapanood sila ay uminit ang katawan ko, Kuya Jack, dahil sa sobrang sarap. Habang patuloy sila sa kanilang ginagawa ay unti-unting hinubad ni Ninong ang suot na pantalon habang hinubad ni Papa ang damit niya. Grabe,
ang sarap. Mas lalo pang uminit ang katawan ko nung nakita kong hinubad rin ni Ninong ang suot na short ni Papa. Naudlot ang kanilang matinding laplapan noong binabana ni Ninong ang suot niyang salawal. Napakakinis ng hita niya. Kitang-kita ko ang tayong-tayong niyang harapan. Tigas na tigas ang kargada ni Ninong. Hinawakan niya ito at itinaas baba habang hinubad na rin ni Papa ang damit niya. Hubot-hubad na ang dalawa ng mga sandaling iyon. Muling humiga ang dalawa at pinatuloy ang kanilang laplapan. Parang uhaw na uhaw ang dalawa sa bawat isa. Muling pumaibabaw ang Ninong kay Papa. Dahil nakatalikod ang mga ito sa akin ay kitang-kita ko ang pagdampi ng kargada ni Ninong sa matigas na alaga ni Papa. Grabe Kuya Jack, unti-unti na ring bumangon ang sandata ko. Habang nasa ibabaw ang Ninong ay dahan-dahan niyang ibinaba ang bibig niya patungo sa utong ni Papa. Napapikit na lang ng mga mata si Papa noong dinilaan na ni Ninong ang naninigas nitong mga utong. Kitang-kita ko ang pag-ikot-ikot ng dila ni Ninong sa magkabilang utong ni Papa. Mula sa kanyang mga utong ay dahan-dahang ibinaba ni Ninong ang bibig niya. Tinungo niya ang mabalahibong pusod ni Papa patungo sa harapan nito. Kita ko ang magubat na harapan ni Papa, pero sa gitna nito ay ang tayong-tayo at tigas na tigas niyang alaga. Hinawakan ni Ninong ang kargada ni Papa at itinaas baba ito. Habang itinataas baba niya ito ay dahan-dahang inilapit ni Ninong ang bibig niya sa kargada nito hanggang sa napaungol na lang ang Papa. Oo nga, isinubo ni Ninong ang kargada niya. Kitang-kita ko ang paglabas-masok ng alaga ni Papa sa bibig ni Tito. Hindi ko tuloy napigilan ang sarili ko. Napahimas ako sa alaga ko habang pinapanood sila. Patuloy ang paglabas-masok ng kargada ni Papa sa bibig ni Ninong hanggang sa napaungol ang Papa ng medyo may kalakasan noong dinilaan ni Ninong ang yagba nito. Napabuka tuloy ang Papa dahil sa ginawa niya. Kitang-kita ko ang pagdila ni Ninong sa mga betlog ni Papa habang patuloy niya itong itinataas baba. Ang sarap Kuya Jack. Ilang sandali pa'y napahawak ang Papa sa ulo ni Ninong at idiniin ito. Ilang sandali pa'y muling umakyat ang bibig ni Ninong at naglaplapan na naman ang dalawa. Habang naglaplapan ng mga ito ay napapatong ang Ninong sa harapan ni Papa. Muling ibinukakan ni Papa ang harapan niya at idiniin ang sandata niya sa butas ni Ninong. Hindi ko inaasahang mangyari yun, Kuya Jack. Bumuka ka ng gusto ang Papa habang nakapatong ang Ninong sa ibabaw nito. Kitang-kita ko ang paglagay ni Papa ng laway sa kargada niya na nakadiin sa likuran ni Ninong. Hanggang sa dahan-dahan na ngang inupuan ni Ninong ang kargada ni Papa. Parang nahihirapan ang Ninong sa pagpasok sa alaga ni Papa sa butas niya. Kaya naman muli niya itong nilagyan ng laway. Pagkatapos ay napahawak na lang ito sa Papa ko habang nakahiga. Kitang-kita ko ang mahigpit na pagyakap niya kay Papa habang dahan-dahang pumasok ang alaga ni Papa sa butas ni Ninong. Napayakap rin ng Papa kay Ninong hanggang sa baon na ang alaga ni Papa sa butas niya. Kitang-kita ko ito dahil sa nasa likuran nila ako nakatingin. Halos bumaon na rin ang betlog ni Papa sa butas ni Ninong. Ilang sandali pa ay
Unti-unti nang umupo ng tuwid si Ninong habang nakapatong ito kay Papa, hanggang sa tuluyan nang nilabas-masok ang alaga ni Papa sa butas ni Ninong. Ramdam ko ang sakit ng nararamdaman niya. Masarap na masakit na may halong kirot. Sarap na sarap si Papa habang pauntog-untog si Ninong sa harapan niya. Grabe, napakasarap, Kuya Jack. Habang patuloy ang paglabas-masok ng alaga niya sa butas ni Ninong ay napaupo si Papa. Dinilaan niya ang mga utong ni Ninong habang nakahawak ito sa tuhod niya. Ang ganda ng posisyon nila. Papikit-pikit si Ninong habang sarap na sarap itong umuuntog-untog sa harapan ni Papa. Tiyang ina, ang sarap nila tingnan. Patuloy ang pagdila ni Papa sa mga utong ni Ninong. Hindi na talaga ako nakatiis pa, Kuya Jack. Nilabas ko ang alaga ko at sinimula ng itaas baba ito habang pinapanood ang dalawa. Ini-imagine ko na ako si Papa habang nakapatong si Ninong sa akin habang nilabas-masok ang alaga ko sa butas niya. Ang sarap. Dahil sa sobrang init ng katawan ko, Kuya Jack, di na ako nakapagpigil pa. Binilisan ko ang pagtaas baba sa alaga ko. Ilang sandali pa ay dali-dali akong tumagilid para iputok ang katas ko sa pader. Nilabasan na nga ako, Kuya Jack. Patuloy pa rin ang mainit nilang ginagawa. Ilang sandali pa'y narinig kong parang bubukas ang pinto sa sala. Dali-dali akong umakyat sa hagdan. Tamang-tama ang pagdating ko sa taas. Umilaw ang sala. Pagtingin ko ng relo ay mag-aalas 12 na ng hating gabi. Malamang si Kuya Eric ang dumating. Ipagpatuloy. Naku mga koys, painit ang tagpo sa kwento natin. Kaya naman huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit na yung bell para ma-notify ka sa lahat ng uploads natin.